Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na wala na sa bahagi ng Baho de Masinloc ang inilagay na floating barrier ng China. Kasunod ito ng isinagawang higit 1 oras na Maritime Domain Awareness Flight kahapon ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. It's the Chinese Coast Guard who recovered their own barrier. What we only did is we cut the anchor and we took the anchor with us. But definitely when they learned that the floating barrier is no longer serving its purpose, that's the time that they recovered the entire floating barrier. Ipinakita ng PCG sa media ang pinutol na angkla mula sa floating barrier sa lugar kung saan tinatayang nasa 20 hanggang 30 kilos ang bigat nito. Na-monitor sa lugar ang presensya ng 3 Chinese Coast Guard vessel, 2 dito ang nasa loob ng lagoon habang ang isa ay nagpapatrolya sa bisinidad. Bukod dito may isang Chinese maritime militia din na namataan. Kanila din na-monitor na may 2 Filipino fishing vessels na nasa labas ng lagoon. Sa naturang aerial inspection nakatanggap din sila ng 6 na beses na radio challenge mula sa CCG. Sa sitwasyon naman ng pangingisda sa lugar, ayon sa PCG ay hindi pa rin ganun kadali makapasok ang mga mangingisda sa loob mismo ng lagoon. The mere fact that they are admitting on his statement that they really laid out they put the floating barrier in Baho de Masinloc is a clear, deliberate violation of the international law. The mere fact that they are not allowing and admitting that they are not really allowing Filipino fishermen to go inside the lagoon is a clear violation of that. Anya, base sa arbitral ruling, ang Baho de Masinloc ay traditional fishing ground ng mga Pilipino. Sakali namang muling maglagay ng floating barrier ay tatanggalin ito ng PCG. Sa naging payag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan din ito na hindi naghahanap ng gulo ang bansa. But in terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen. Nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yun, nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Kaya, sige, basta't hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang mga karapatan ng mga fisherman natin. Rod Lagusad, para sa Bayan.